mga ilang dekadang nakalipas, merong isang kilalang TV evangelist na nakalikom ng isang mayaman, multimillion ang kanyang empire, at nadiskubre at nahatulan ng isang sexual at pinansyal na krimen. Ayon sa balita ay mga 24 counts na naging guilty siya, kaya't bumagsak ang kanyang imperyo, frozen ang kanyang mga accounts, at naging miserable ang kanyang buhay. Ngunit sa isang huling pagkakataon, humarap siya sa TV, marahil hirap, umiiyak, humahagulgol, upang ikwento ang kanyang sinapit. At marahil makakuha ng simpatya sa mga manonood, marahil mga dati niyang mga miyembro o mga supporters, at ganito ang kanyang sinabi: ang natira na lang sa akin ay si Kristo. Tila mukhang ang miserableng katatayuan niya ay hinambing niya na si Kristo na lamang ang kanyang tanging natira, ang natira sa kanya dahil nawala ang kanyang kayamanan at marahil ang kanyang impluwensya dahil sa kanyang sinapit, dahil sa kanyang nagawa. At naging miserable. Pero ang isang sasabihin natin sa kanyang pagpapaliwanag na yon ay tila hindi niya kilala ang tunay na Kristo. Kaya nasadlak siya sa isang miserableng kondisyon. At nakakalungkot kung ganon ang pahiwatig o pananalita na isang kumikilala o marahil nagtuturo ng salita ng Diyos. Ngunit sa kahulian, yan ang kanyang babanggitin o sasambitin, lalo na sa isang miserableng katatayuan. At marahil, ganito ang sitwasyon ng bayan ng Israel sa mga huling araw o sa huling bahagi ng ating pinag-aaralang aklat, ang aklat ng mga hukom, dahil nakita na natin sa ating pag-aaral nito o at sa nais ko na makita nating lahat ang sitwasyon ng bayan ng Israel sa kanilang pagbulusok, sa kanilang buhay espiritual, sa kanilang pananampalataya, sa kanilang pagkilala sa kanilang Diyos na si Yahweh. At hindi lang sila bumabagsak sa katagalan, sa kalaunan, ngunit ang pagkukwento o pagsasalaysay ng may akda sa mga hukom ay bumabagsak sila ng pabulusok, mas lalo silang lumalayo sa Diyos sa kabila ng katapatan at kabutihan ng Diyos sa kanila. At ngayon, sa ating pag-aaralan, titingnan natin ang parte ng huling bahagi ng mga aklat ng mga hukom kung saan ito yung tinatawag nating mga panghuling salita or yung epilogue. At kung titingnan natin ang aklat ng mga hukom, 3 bahagi po ito. Meron tayong introduction, prologue, unang 3 kabanata, at pagkatapos tiningnan natin yung napakahabang pagtutunghay natin sa aklat na ito, chapters 3 to 16, kung saan nakita natin ang ilang mga hukom ng Israel na itinalaga ng Diyos upang iahon ang bayan. Kung ito'y nahihirapan, pinipersecute ng mga kalaban dahil sa kanilang pagtalikod o sa kanilang katigasan ng kanilang puso. Ngunit hindi nagkulang ang Diyos sa kanyang bayang kinatipan. At ngayon sa mga huling pag-aaral natin, titingnan natin yung tinatawag nating panghuling salita o prologue. At marahil sa ating pagbabasa, makikita natin ang kaibahan ng mga pananalita na may akda. Kaya muli, anyayahan ko kayong buksan natin ang ating mga Biblia sa mga hukom. Hindi natin muli babasahin ang 2 kabanata. Sana nagkaroon tayo ng pagkakataon na basahin ito. Babasahin natin ang chapter 17, verses 1 to 13. At sa chapter 18, pipili tayo, lulundag tayo sa mga ilang mga talata upang magkaroon tayo ng ideya sa ating gustong tingnan sa hapong ito. Ganito po ang sinasabi sa mga hukom, kabanata 17. May isang lalaki sa lupaing maburol ng Ephraim na ang pangalan ay Micaias.
Sinabi niya sa kanyang ina, ang 1,000 at 100 pirasong pilak na kinuha sa iyo, na kaya ka nagsalita ng sumpa at sinalita mo rin sa aking mga pandinig, ang pilak ay nasa akin. Kinuha ko at ngayon ay isasauli ko sa iyo. At sinabi ng kanyang ina, pagpalain nawa ang Panginoon ang aking anak. At isinauli niya ang 1,000 at 100 pirasong pilak sa kanyang ina. At sinabi ng kanyang ina, aking itinalaga mula sa aking kamay ang pilak na ito sa Panginoon, na ukol sa aking anak upang igawa ng isang larawang inanyuan na yari sa bakal. Nang kanyang isauli ang salapi sa kanyang ina, kinuha ng kanyang ina ang 200 pirasong pilak na ibinigay sa isang nanghuhulma na siyang gumawa ng isang larawang inanyuhan na yari sa bakal, at iyon ay nasa bahay ni Mikayas. Ang lalaking si Mikayas ay mayroong isang bahay ng mga Diyos, at siya'y gumawa ng isang ephod at teraphim at itinalaga ang isa sa kanyang mga anak upang maging kanyang pari. Nang mga araw na iyon ay walang hari sa Israel. Ginawa ng lahat ng tao kung ano ang matuwid sa kanilang sariling paningin. Noon ay may isang kabataang lalaki sa Bethlehem sa Huda, mula sa angkan ni Huda. Siya ay isang Levita na nanirahan doon. Ang lalaki ay umalis sa bayan ng Bethlehem sa Huda upang manirahan kung saan siya makakakita ng matutuluyan. Habang siya ay naglalakbay, nakarating siya sa bahay ni Mikayas sa lupaing maburol ng Ephraim upang ipagpatuloy ang kanyang gawain. Sinabi ni Mikayas sa kanya, saan ka nang galing? At sinabi niya sa kanya, ako ay isang Levita mula sa Bethlehem sa Huda, at ako ay maninirahan kung saan ako makakakita ng matutuluyan. Sinabi ni Mikayas sa kanya, manirahan ka sa akin at ikaw ay magiging aking ama at pari. Bibigyan kita ng 10 pirasong pilak bawat taon at bihisan at ng ikabubuhay. At ang Levita ay pumasok. Ang Levita ay pumayag na manirahan kasama ang ng lalaki, at ang binata ay itinuring niyang isa sa kanyang mga anak na lalaki. Itinalaga ni Mikayas ang Levita, at ang binata ay naging kanyang pari at nanirahan sa bahay ni Mikayas. Nang magkagayoy, sinabi ni Mikayas, ngayon, alam ko na ako'y pasasaganahin ng Panginoon, yamang ako'y may isang paring Levita. Nang mga araw na iyon, ay walang hari sa Israel, at nang panahong iyon ay humahanap ang lipi ng mga Danita ng isang lupaing matitirahan, sapagkat hanggang sa araw na iyon ay wala pang lupain mula sa mga lipi ng Israel ang naibigay sa kanila. Lumandag po tayo sa talatang 27, verse 27. Sa patuloy na salaysay sa mga nangyari sa lipi ng Danita. Verse 27, kanilang kinuha ang ginawa ni Mikayas at ang kanyang pari. Dumating sila sa Lais at isang bayang tahimik at tiwasay. Pinatay sila ng tabak at sinunog nila ang lungsod. Lulundag po tayo sa talatang 30 at 31. Ito mga kahulihang kaganapan. At itinayo ng mga anak ni Dan para sa kanilang sarili ang larawang inanyuan. Si Jonathan na anak ni Gershon, na anak ni Moises, at ang kanyang mga anak ay siyang naging mga pari sa lipi ng mga Danita hanggang sa araw na mabihag ang lupain. Kaya't kanilang itinuring na kanila ang larawang inanyuhang ginawa ni Mikayas sa buong panahon na ang bahay ng Diyos ay nasa Shiloh. Yan po ang salita ng ating Panginoong Diyos. Tulad ng aking binanggit kanina, ito ay ang panghuling mga kabanata
ang huling mga salita ng may akda patungkol sa pangyayari sa mga Israelita sa panahong iyon. At merong dalawang bahagi ang panghuling salita. Ang titingnan natin ngayon ay chapters 17 and 18. Sa kalooban ng Panginoon, ang ating huling mensahe sa susunod na linggo ay titingnan natin ang chapters 19 to 21. Sa kwento ni Micaias, ito ay kwento ng Levita, chapter 17 and 18. Sa 19 to 21, ito ay kwento ng Levita at mga Benjaminita or ng Gibeah at Israel. Kapansin-pansin sa pagbabasa natin sa mga talatang ito, ang pagbanggit ng koro na sinasabi ng mga araw na iyon ay walang hari sa Israel, ginagawa ng lahat ng tao kung ano ang matuwid sa kanilang sariling paningin. Kung baga, ito yung buod ng mga pangyayari sa bayan ng Israel sa panahong ito. Ganito ang kanilang mga saloobin, diwa, uri ng kanilang pag-iisip, pagkilos sa kabila ng kabutihan ng Diyos. At ito makikita natin sa chapter 17 verse 6, 18 verse 1, 19 verse 1, at sa darating sa huling mga kabanata 21 and 25. At sa pagpapahiwatig ng may akda ng kaisipan at kaugalian ng mga Israelita, ito ay binabanggit niya dahil ito yung kapanahunan kung saan ganito ang kanilang mga kaisipan. Ang koro ay may dalawang kahulugan. May dalawang ibig pong sabihin ang mga salitang ito na inuulit ng may akda. Sa panahon ng mga hukom ay walang pisikal na hari. At ang mas mahalagang ibig sabihin ng may akda, wala silang espiritual na hari. Sa unang bahagi ng paunang salita, ay may tatlong bahagi ito. Una, patungkol kay Micaias at ng kanyang mga Diyos-Diyosan. Ang ikalawang tagpo ay patungkol kay Micaias at ang Levita. At ang kahulihan, chapter 18, ay patungkol sa mga kay Micaias, ang mga taga-Danita at ang patungkol sa Levita. Ganyan po ang pangyayari o salaysay na ating titingnan sa hapong ito. Ang unang kwento ni Micaias at ang kanyang mga Diyos-Diyosan ay patungkol sa kaguluhan ng relihiyon ng bayan ng Israel sa panahon na iyon, na nagmula sa kabiguan ng Israel na sundin ang Diyos o si Yahweh at itaguyod ang mga responsibilidad at obligasyon nila ng Israel ayon sa tipan ng Diyos. Kaya't matatawag natin ang relihiyon ng Israel sa panahong ito, ayon sa pagpapaliwanag ng may akda, ay isang huwad na relihiyon. Ngunit ang tanging paraan na maililigtas ang bayan ng Diyos ay sa pamamagitan ng kanyang biyayang laan sa Kanya. Ngunit walang pag-asa ang Israel sa kabila ng ganitong sinapit. Kaya itong ating titingnan na ang hahalawin natin ang mensahe sa ganitong mga salita. Maliban kung pinipigilan ng Diyos ng biyaya, ang huwad na relihiyon ay magriresulta sa espiritual na kaguluhan at pagkabulok. Unless restrained by the God of grace, false religion will result in spiritual chaos and decay. Maliban kung pinipigilan ng Diyos ng biyaya, ang huwad na relihiyon ay magriresulta sa espiritual na kaguluhan at pagkabulok. Upang ilarawan ng may akda ang kalituhan ng mga tao na puno ng kasamaan, gagawin niya ito sa pagtatanghal o ilalahad niya ang pagkalito ng Israel at ang kasamaan nito. Sa pamamagitan ng dalawang salaysay, ihaharap niya ang salamin sa Israel upang sabihin sa kanila, eto kayo sa paggawa niyo ng mga Diyos-Diyosan. At pangalawa, sinisira niyo ang sarili mong bayan at tao. Ito ay patungkol sa chapters 19 to 21.
Ngunit dito, ang problema ay hindi ang kalaban. Kung alam natin, kung babalikan natin ang palaging binabanggit ng may akda, ang mga kalaban nila sa labas, ang mga bayan na pumapalibot sa Israel na sumasakop sa kanila at pinupuksa ng mga hukom upang mapalaya ang Israel. Ngunit ngayon, hindi po ito ang binibigang pansin na may akda, kundi ang cancers sa loob, sa panloob, ang issue na tinitingnan na may akda, ang matinding pagkalugmok ng Israel, paglalahad ng kahangalan, ng idolatriya ng Israel, at ito ay isang universal at patuloy na problema sa kasaysayan. Hindi lang ito nangyayari nung panahon na yon o mismo nung sitwasyon ng Israel sa kasaysayan nila, kundi maging sa ating kapanahunan o sa history na tinatawag, ganito ang nangyayari. Ito ay isang universal at patuloy na problema sa kasaysayan. Kaya nga ayon sa koro, ginagawa ng lahat ng tao kung ano ang matuwid sa kanilang sariling paningin. Titingnan natin, paano ipinapahayag ng may akda ang mga bagay na ito? Dalawang paraan o dalawang katotohanan ang gusto niya ipakita sa atin. Una, kamangmangan sa salita ng Diyos, ignorance of God's Word. At pangalawa, pang-akit ng kasalanan, allurement of sin. Itong dalawang bagay ay lilitaw o maliwanag na pinapakita sa atin ng may akda upang makita natin ang hitsura ng isang huwad na relihiyon. Dahil sa kanilang pagtalikod sa tunay na Diyos, kaya't nawa makita natin ito at matuto tayo maging sa sitwasyon ng bayan ng Israel. Una, kamangmangan sa salita ng Diyos, ignorance to God's Word. Ang mga personalidad sa salaysay, mula sa simula hanggang sa wakas, kung papansinin nyo, ay katawa-tawa na walang kamalayan at hindi pagkakatugma ng kanilang mga aksyon. Suriin natin ang mga ito, ang mga personalidad nito, ang ina ni Mikayas, ang Levita, ang mga Danita, at maging si Mikayas mismo. Kung titingnan natin ang ina ni Mikayas, siya ay naglaan ng pera kay Yahweh para sa paggawa ng Diyos-Diyosan. Isipin nyo yan. Isang Israelita, naglaan ng pera para sa paggawa ng Diyos-Diyosan. Sa Levita naman, siya ay masayang naglilingkod sa dambana ni Mikayas na puno ng mga Diyos-Diyosan. Sa mga Danita, inulit nila ang kasalanan ni Mikayas sa mas malaking paraan o mas pinalawak nila, mas pinalaki nila ang pagkakasala bilang isang lipi o bilang isang angkan sa Israel. Ngunit ang pangunahing personalidad si Mikayas, na ang pangalan nito ay ibig sabihin, sino ang katulad ni Yahweh, siya ay gumawa ng Diyos-Diyosan. At inisip niya na tiyak na pagpapalain siya ng Diyos dahil nakuha niya ang serbisyo ng isang Levita. Sa anong dahilan? Dahil ginawa ng bawat isa o lahat ng tao ang matuwid sa kanyang sariling paningin. Ito ang dahilan ng kanilang sitwasyon. Ito ang nangyari sa Israel pag walang bahala sa salita ng Diyos. Kaya masasabi natin, ang pagwalang bahala sa salita ng Diyos ay hahantong sa hindi maisip na espiritual na pagkabulok at kaguluhan na may malawak na kahihinatnan. Ignoring God's Word leads to unimaginable spiritual decay and chaos with wide-ranging consequences. Hindi naging pamantayan ng lahat ng tao ang kanyang sarili at hindi na marunong at matuwid na salita ng Diyos. Tila kinalimutan o iniwasan nila ang salita ng Diyos. Ito ay hindi nangyari ng biglaan, ngunit isang patuloy na hindi pagsiseryoso sa pagsusuri ng salita, kaya't nakikita
sa uri ng pamumuhay at pagsamba ng bayan ng Diyos. Tila mababaw at hindi nais na lumalim sa pag-unawa at maging sa ugnayan nila sa Diyos. Kaya't mapanganib na pamantayan at kumpiyansa sa sarili ang nangyari o ginawa ng bayan ng Diyos. Umasa sa kanilang sariling kakayahan, kaisipan, tungkol sa Diyos. Di ba't yan ang sinabi sa Kabanata 17 at talata 13? Ngayoy alam ko na, ako'y pasasaganahin ng Panginoon, yamang ako'y may isang paring Levita. May simbolo o may hugis o anyo ng relihiyon. Ngunit, walang kaseryosohan. Yun ang nangyari sa Israel. Si Mikayas, layon na manipulahin ang Diyos sa pamamagitan ng pagsasaayos ng uri ng pagsamba. May mga hugis at simbolo, ngunit wala ang kanilang puso at tunay na pagsunod sa mga utos ng Diyos. Di ba ang sinabi ni Mateo 15, talatang 8, ginagalang ako ng bayang ito, ayon sa Panginoon Hesus, ginagalang ako ng bayang ito sa kanilang mga labi, ngunit ang kanilang mga puso ay malayo sa akin. Sa panglabas na anyo tila mga mananamba na tunay, mga seryoso, ngunit sa kaloob-looban, sa kanilang mga puso, ay wala ang kanilang puso sa tunay na pagsamba at pagsunod sa Diyos. Tila maayos, ngunit batid ng Diyos ang puso ng sinuman. Kaya't hindi ka makakaligtas. Hindi ka makakatakas. Marahil, pwede kang narito ngayon, ngunit ang iyong isip ay nagliliwaliw, ang iyong puso ay hindi tunay na sumasamba sa Diyos. Kaya't walang pakinabang. Walang pakinabang sa iyong sarili at walang kaluwalhatian na maidudulot sa Panginoon na ayon sa iyo ay ang dahilan kung bakit ka narito upang sumamba. Kaya sa umpisa pa lang ay sinumpa na ng Diyos ang bayan ng Israel. Sa Deuteronomy 27 talatang 15, sinabi roon ni Moises sa Israel, bago sila, sa huling mga pananalita ni Moises, pinalalahanan sila ng mga sumpa ng Diyos at may mga pagpapala. Ngunit ang unang sumpa na binanggit ng Diyos o binanggit ni Moises galing sa Diyos ay ganito, ginagalang ako ng bayang ito sa kanilang mga labi, ngunit sumpain ang taong gumagawa ng isang larawang inukit o inanyuhan, isang karumal-dumal sa Panginoon. Kaya ito ay isang babala. Babala para sa Israel, maging babala rin sa atin. At kaya't noon pa lang sa umpisa ni Mikayas, ay siya'y isinumpa na ng Diyos. Kaya't bagamat nakalusot sa sumpa ng kanyang nanay, dahil sa pagnakaw, ngunit hindi siya makakalusot sa sumpa ng Diyos na nakita natin sa kanyang ginawa, sa kanyang sa uri ng kanyang panambahan. Maging ang mga danita ay gayon din ang pagkakamali, tulad ni Mikayas. Maging ang kanilang dambana ay mas masahol ang naging kapalaran. Sumangguni sa kalooban ng Diyos sa kanila, sa kabila ng malinaw na utos ng Diyos para sa kanilang mana, sa panahong ito, wala pa, hindi pa nila nakakamtan ang kanilang mana na noong paman sa panahon ni Josue ay ibinigay na o inulit na sa kanila. Ngunit, hindi nila ginanap o ginawa ang utos na sakupin ang kanilang mana. Kaya sa puntong ito, alam na nila kung ano yung kalooban ng Panginoon para sa kanila. Ngunit, dumulog, sumangguni sa kalooban ng Diyos na hindi naman kailangan. Ang ipinagbabawal na ephod at mga Diyos-Diyosan ng sambahayan ay may kaugnayan sa paghuhula na itinuturing hindi otorisado at labag sa batas ng Diyos. Ito yung mga kasangkapan ni Mikayas. Hindi yun ang inutos ng Diyos. Kaya't ang mga problema ng relihiyong
sinkritisismo at espiritual na pagkabulok ay nahawaan ang mismong institusyon na idinisenyo na upang labanan ang mga ganitong issue at mga problema. Isipin natin, yung mga institusyon ng pagsamba ng Israel, ito ay itinalaga ng Diyos upang labanan ang mga iba't ibang uri ng pagsamba laban o na lalayo sa kanila sa Panginoon, ngunit ito mismo ay naging daan upang tuluyang lumayo ang mga tao sa Diyos dahil ito nandito mismo. Ang kaguluhan at pagtalikod sa salita ng Diyos. Kaya't masasabi nating hawa-hawa na, damay-damay na konsekwensya. Kumbaga, free for all na ang pagsamba ng Israel. Kung anong gusto mo, gawin mo. Alam natin, pag may mga tinatawag na tulad na nangyari sa COVID o yung mga virus na kumakalat, ang ginagawa ng ating ahensya, lalo na sa kalusugan, Department of Health, ay gumawa ng mga measures o mga patakaran sa pagsugpo nito. Kasama na riyan yung quarantine upang hindi magkahawa ang lahat. Ngunit kung pababayaan ng Department of Health at iba pang mga sangay ng gobyerno ang kanilang tungkulin, anong mangyayari? Lalo na kung hindi nila ginawa ang kanilang mga tungkulin at nababalot pa sila o naakusahan pa sila ng korupsyon, kawawa ang taong bayan. Delikado ang mamamayan. At ganito rin ang nangyari sa Israel. Ang mga taong inatasan upang itaguyod ang panambahan ng Diyos, ang pagtuturo ng kanyang salita ay hindi naging matapat. Sa katunayan, dito lang nababanggit ang mga Levita sa huling bahagi sa buong aklat ng mga hukom. Kaya nakakaawa ang sitwasyon ng bayan ng Diyos. Walang gabay sa salita. Mapapahamak ang Kristiyano kung itatabi mo o kalilimutan mo ang salita ng Diyos. Kaya't ang hamon sa atin, huwag mong hamakin ang aral ng salita ng Diyos dahil ito ang iyong gabay at bantay laban sa kamalian na nakapipinsala sa kaluluwa. Do not despise the teaching of the Word of God, for it is your guide and guard against error harmful to your soul. Ang pangunahing kinukundina ay hindi ang tahasang idolatry o idolatriya. Bagamat bahagi ito sa kinahulugan ng Israel, kundi ang tinatawag nating sinkretismo, ang paghahalo ng iba't ibang paniniwala o kaugalian. Yun po ang definition ng sinkretismo. Hindi ang pagsamba ng Diyos-Diyosan, kundi ang maling paraan ng pagsamba ng bayan ng Israel ang gustong tutukan ng may akda. Ang pagsamba nila kay Yahweh sa Kabanata 17 at talatang 3, ang pagsamba kay Yahweh, sumamba sila kay Yahweh, ngunit nagpagawa ng isang larawang inanyuhan. Isang uri nito ng sinkretismo ay ang tinatawag nating sacramentalism. Hindi naman ako gumagawa ng mga larawang inanyuhan. Marahil yun ang iyong katwiran. Hindi naman ako katulad ng Israel. Wala naman akong dambana o wala naman akong mga ribulto na inaangkin o niluluhuran, sinasamba. Kaya hindi ako katulad ng Israel, ang iyong paliwanag. Meron tayong mga pamalit. Meron tayong mga ibang uri na tinatawag na magic. Dahil iniisip ng mga tao na maaring otomatiko ang pagkilos ng biyaya ng Diyos. Kay Mikayas, may pare para pagpalain ng Diyos. Yun ang kanyang katwiran. Dahil may pare na ako, malakas na ako sa Diyos. Sa iba, marahil ito'y bautismo.
Bautismo ng isang bata para pagpalain at ingatan. Di ba ganun ang mga ibang katwiran ng iba? Para maging maingatan itong maliit na sanggol o bata ko. Marahil, mga pamahiin na taglay pa rin natin sa ating lumang pananampalataya na binibigyang kahulugan sa pananampalatayang Kristiyano. Nilalagyan natin ng counterpart, ika nga, sa ating bagong pananampalataya bilang mga Kristiyano. Iba man ang forma ng ating ginagawa ni Mikayas, ngunit ganon din ang prinsipyo kung bakit ginagawa natin ang mga bagay na ito. May isa pang marahil na pwedeng mangyari, yung tinatawag nating subjectivism. Sa pagtayo ng mga danita ng sariling inanyuhan, kung saan ninais ng Diyos ay dapat sa Shiloh, sa panahong ito, ang lugar kung saan dapat sumamba ang Israel ay sa Shiloh. At ang lugar na ito ay nasa lugar ng Ephraim, na malapit lamang sa kinalalagyan ng nina Mikayas at sa tagpo ng ating pinag-aaralan. Dahil sa kanilang itinayo, meron na silang kapalit. May paghahambing ang may akda sa huling talata na binasa natin. Dahil ang kanilang bagong lugar ng pagsamba ay hinambing sa lugar kung saan ang tamang panambahan sa huling talata ng Kabanata 18, verse 31, nasa Shiloh. Sa iba, ang kanilang panambahan ay ayon sa sariling kagustuhan. May itinalaga ang Diyos na paraan at tamang diwa ng pagsamba. Marami sa mga mananamba, mga tinatawag na mga Kristiyano ay pinipersonalize nila ang pagsamba sa Diyos ayon sa kanilang gustong gawin, hilig, paraan. Pero merong paraan ang Diyos. Itinalaga niya ang tama at tamang paraan at diwa upang sambahin siya. Sa atin, ang ating sinasamba ay ang hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Wala kang kalayaang pumili kung anong gusto mo, kung saan mo gustong sumamba sa Diyos. Dahil ito ay mismong utos ng Diyos. Nabanggit kanina umaga si R.C. Sproul. Ngunit ayon din kay R.C. Sproul, isa sa pinakamahalagang libro na kanyang binasa o para sa kanyang pananampalataya ay yung libro ni Jeremiah Burroughs na ang pamagat ay Worship. Ito ay may mga iba't ibang talata na binigyang pagsusuri ni Jeremiah Burroughs patungkol sa pagsamba. At ang una ay yung pagsiyasat niya sa talatang ng Levitico 10, talatang 3. At ang isang sa kanyang sinabi mula sa talatang ito ay, we must all be willing worshipers, not will worshipers. We should come freely to worship God, but not come by our wills. Maraming ganyan. Willing worshipers ang hinahanap o ang hinihingi ng Diyos sa kanyang mga anak. Ngunit at hindi kung ano yung gusto mo o ninanais mo. Dahil kung gusto mo, ang pamantayan mo ay masusunod, minamanipula mo ang Diyos para sa iyong pakinabang ayon sa iyong pakiramdam. At nawa, mag-ingat tayo. Magkaroon tayo ng babala dahil tayo sumasamba sa nag-iisang Diyos, ang tunay ng Diyos na malinaw sa kanyang kasulatan kung paano dapat natin siya sambahin upang siya'y maluwalhati sa pagtitipon ng kanyang iglesia. Ngunit pangalawa, ang pang-akit ng kasalanan, the allurement of sin. Para sa isang maingat na nagbabasa at nagsusuri sa mga tagpong ating tinunghayan, isang kapansin-pansin sa mga pangyayari ay kung paano ang isang kasalanan ay humahantong sa isa pa.
Kumbaga, sunod-sunod. Ang isang pagkakasala ay nanganganak ng iba panibagong kasalanan at sunod-sunod. Na siya ring nangyayari sa salaysay ni Samson. Tandaan natin, ang salaysay na ito ay kasunod sa ating inaral patungkol kay Samson. Si Samson ay dinadala niya ang kanyang sarili kung saan siya ay nahuhulog sa pagkakasala. Pumupunta siya doon sa kanilang mga kalaban, mga Filisteo. Ngunit dito, tila makikita natin na ganito ang sitwasyon ng bayan ng Israel sa panahong ito. Makikita natin ang magkaugnay na likas ng kasalanan. Kaya ito ay dapat bigyan natin pansin at dapat meron tayong pagtuturo at karunungan na makukuha. Ang kasalanan ay dapat harapin ng seryoso, radikal, at ayon sa Biblia o ito ay hahantong sa espiritual na pagkabulok. Sin must be dealt with seriously, radically, biblically, or it will lead to spiritual decay. Sa dalawang kabanata na ating tinutunghayan ngayon, iba't ibang uri ng mga kasalanan ay tila nagtatagumpay. Mukhang nakakalusot sila. Mukhang baka ang kaisipan natin ay quote-unquote pinagpapala sila sa kabila ng kanilang pagkakasala. Ang pagnakaw ni Mikayas ng pera ng ina, nung ibalik niya, marahil natakot siya sa sumpa ng kanyang ina, ngunit sa halip, nakatanggap pa siya ng pagpapatawad at pagpapala sa ina na walang parusa at angkop na bayad. Tandaan natin sa batas ng Israel, pag meron kang ginawang ganitong krimen o kasalanan, dapat mong bayaran meron pang 20% restitution at mag-aalay ka. Guilt offering. Yun ang utos ng Diyos sa kanila. Sa Levita, nagtagumpay na maging punong pare ng mga Danita. At nagkaroon pa ng dambana. Ang mga Danita na hindi nagtiwala sa Diyos upang matanggap ang kanilang mana ay nakakamit ng isang mana na hindi kahit na hindi sila magtiwala. Wala sa mga personalidad ang kumilos ng may integridad. Subalit, nagtagumpay sa kanilang mga kanya-kanyang agenda, sa kanilang mga pakana. Marahil, dahil nagtagumpay sila, ang akala natin ay tama ang ginagawa o ayon sa nais ng Diyos ang ating gawain. Ang tagumpay, lalo na ang makamundong pananaw, ay hindi kinakailangang tanda na ikaw ay kaya isang indikasyon na tama ang ating ginagawa ayon sa Diyos. Ganon minsan ang pananaw ng tao. Dahil siya ay matagumpay, pinagpapala siguro yan ng Diyos. At marahil maayos yung kanyang ginagawa. Ngunit sa puntong ito, bagamat sila ay nagtatagumpay, hindi natin maaaring sabihin na sila ay pinagpala ng Diyos. Alam natin na ito yung mga kasalanan na ginawa nila, paglabag sa utos at mga salita ng Diyos. Ngunit tila pinalampas sila ng Diyos sa puntong ito. Hindi pinipigilan ng Diyos ang bawat tiwaling motibo, kaisipan, o pakana ng mga tao. Kaya nga, may expression ang mga tao ngayon, sana all. Hindi sana ganun ang gawin, pero hindi yan ang paraan ng Diyos. Tila hindi pinaparusahan, ngunit hindi makakalusot pa rin ang tao. Ang pinakahuling pagsusuri ng tagumpay ay ibabatay sa paghatol ng Diyos sa puso ng mga tao, sa puso mo at puso ko. Ang paghahatol ng Diyos ay ayon sa laman ng ating mga puso. Ayon sa Marcos 9, talatang 45, kung ang paamoy nagpapatisod sa iyo, putulin mo ito
Mas mabuti pang pumasok sa buhay na pilay kaysa may dalawang paa ka na matapon sa impyerno. Ganun dapat ang tugon natin sa kasalanan. Isang radikal na tugon laban sa kasalanan, ang utos ng Diyos para sa kanyang bayan. Kaya't kailangan ang araw-araw at regular na pagsusuri ng mga kasalanan at ang pangangailangan nito ng araw-araw na pagsisisi. Kung araw-araw kang humaharap sa Diyos at tinitingnan mo ang iyong mga pagkakasala sa Diyos, araw-araw din ang iyong pagsisisi sa harapan ng Diyos. Seryosohin at iayon ito sa salita ng Diyos. Ang salita natin nito ay mortification, puksain dahil makakaapekto at kakalat. Hindi lamang sa sarili mo, kundi sa ibang tao nakapaligid sa iyo. Ewan ko sa inyo, kung kakain kayo, kung okay lang sa inyo na hindi nyo huhugasan ang inyong plato at maging kutsara at tinidor at gagamitin nyo uli. Marahil, sa ating nais na maging malinis yung ating plato at mga tinatawag na cubiertos, I think it's Espanyol yata yung salita na yun, kailangang linisin yun. Dahil pag ginamit natin, gusto nating malinis. Dahil gusto nating maingat tayo, ayaw nating magkasakit. Paano na ang tugon natin sa kalinisang espiritual? Ito ba'y mahalaga sa iyo? Diba kailangan linisin mo rin ang iyong puso't isipan dahil kung haharap ka sa banal na Diyos, kailangan malinis o dalisay. Hindi dahil ikaw ay karapat-dapat sa Diyos bilang Kristiyano, dahil ikaw ay anak ng Diyos at sa dugo ni Kristo meron kang kalayaang lumapit sa Kanya dahil sa Kanyang bugtong na anak. Kaya't ang hamon sa atin sa biyaya ng Diyos, magpasya na labanan ang anumang tukso na magkasala upang hindi madaig nito. By God's grace, resolve to resist any temptation to sin so as not to be overcome by it. Gaano ka kaseryoso at determinado na sugpuin ang mga kasalanan sa iyong buhay? Mag-uumpisa ito na kailangan mong pangalanan at pag-isipan. Pangalanan ang kasalanan, pag-isipan ang mga okasyon kung saan ka nagkakasala. At kailangang dumulog sa Diyos sa pagsisisi at humingi ng kapatawaran upang ang Diyos ay mamagitan upang sirain ang kapangyarihan ng kasalanan kasama ang lahat ng mapanirang puwersa nito. Kailangan natin ang kapangyarihan ng Diyos. Kailangan natin ang Kanyang biyaya. Di ba't ganyan ang paborito at alam natin na sinabi ni John Owen, patayin ang kasalanan o papatayin ka nito. Kill sin or sin will kill you. Huwag nating hayaan ang pagpasok ng maliliit o kagalang-galang na mga kasalanan upang makapinsala sa atin sa hinaharap. Diba may tungkulin tayo riyan? Biyayang nakalaan dahil sa ebanghelyo ng Panginoong Hesus ang ipinagkaloob ng Diyos sa atin. Kilalanin ang ating pangangailangan para sa isang tagapagligtas, hindi lamang isang hukom. Kailangan ito ang paraan upang matugunan ang kasalanan. Pag-unawa na kay Jesus bilang larawan ng di nakikitang Diyos ang pag-asa natin. At pagyakap kay Jesus na katuparan bilang pangako ng Diyos para sa makasalanan upang tayo'y magkaroon ng kakayahan na mamuhay ng may kabanalan ayon sa kalooban ng Diyos. At pagyakap kay Jesus, hanapin natin ang ating kahulugan at kalayaan kay Kristo. Kaya't upang mapagtagumpayan ang kasalanan, mahalaga ang tulong ng banal na Espiritu.
Siya ang espiritu ng katotohanan, siya ay espiritu ng kabanalan, at ang espiritu ng pagpipigil o pagdidisiplina ayon sa 2 Timoteo 1:7. Ito'y kaloob ng Diyos para sa ating kabutihan. Sa ating paglakad ayon sa espiritu, at huwag ninyong bigyang kasiyahan ang mga pagnanasa sa laman. Ito ay paalala ni Pablo sa Galatia 5:16. Sa sandaling may tukso, hingin ang tulong ng Espiritu. Ito ang dahilan kaya't ipinadala ng Diyos para sa atin. Ang banal na Espiritu, ang kasangkapan ng isang Kristiyano upang tayo'y magtagumpay laban sa anumang uri ng kasalanan. Dahil ito'y kaloob ng Diyos para sa kanyang anak, ayon sa kanyang biyaya. Si James Rowe ay sumulat ng isang himno na ating kakantahin bilang ating panghuling awitin. At marahil ang himno na ito ay ayon sa kanyang pagbubulay-bulay sa mga talata sa Mateo 8 at Kabanata 8:14, kung saan si Pedro ay lumakad sa tubig ngunit lumubog, humingi ng tulong upang iahon siya sa tubig. At ang Diyos din mismo sa panahon ng lumakad ang mga apostol, mga disipulo ng Panginoon sa gitna ng bagyo, pinakalma ng Panginoong Hesus ang bagyo upang mapanatag ang kalooban ng kanyang mga alagad. Ganito ang sitwasyon ng mga makasalanan bago na iligtas ng Diyos. Tayo ay mga lugmok. Tayo ay lumulubog, malayo at lubog sa ating kasalanan, ngunit inahon tayo dahil sa pag-ibig ng ating Diyos. Ito ang dakilang pag-ibig na umabot sa isang makasalanan katulad mo at katulad ko. Kaya muli, ito ay isang paalala sa sino mang hindi pa kumikilala sa Panginoong Hesus bilang kanilang tagapagligtas. Ito ang pag-ibig ng Diyos, ang pagsugo ng kanyang anak upang sa paraang ninais ng Diyos, ang isang makasalanan katulad mo ay muling makalalapit sa Diyos na banal ng may pagsisisi at pagpapatawad ayon sa kanyang nag-iisang anak, ang Panginoong Hesus. Nawa, yun ay ang ating maging diwa sa ating pag-awit. Tayo ay mababalot ng pagpapasalamat at pagsamba at paghanga sa dakilang pag-ibig na umabot sa atin at nagligtas sa ating mga makasalanan. Awitin po natin, ang pag-ibig niya ang nagligtas. Basta tayo sa panalangin. Salamat, dakilang Diyos, sa inyong katotohanang salita. Ito'y mayaman sa katuruan, katotohanan para sa amin. At ito'y mayaman din sa mga babala upang kami ay matuto, makakita ng mga aral at tuntunin upang kami ay gabayan sa aming patuloy na paglakad bilang inyong mga alagad. Tunay nga, Panginoon, kami ay iniahon nyo sa isang lugmok na sitwasyon at kalalagayan dahil sa aming mga kasalanan. Dahil lamang sa pag-ibig na inyong iginawad sa amin sa pamamagitan ng inyong anak, ang aming Panginoon Hesus. Tunay nawa, Panginoon, siya ang dahilan kung bakit kami narito upang sumamba sa inyo. At siya ang dahilan upang patuloy kaming lumakad ayon sa inyong kalooban. Nawa ang mga babalang aming tiningnan, ang panganib o ang kamangmangan sa salita niyo, Panginoon, ay hindi mangyari sa amin. Makita namin ang kahalagahan nito para sa araw-araw naming pamumuhay. Dahil kung hindi kami tatalima, ay may kaakibat na mga resulta o konsekwensya ito. Ngunit, Panginoon, magkaroon kami ng mas malalim na pag-ibig at hangaring matuto sa inyong salita mula sa pagtuturo, sa pulpito at iba pang paraan.
At maging kami rin ay magkaroon ng hangaring matuto sa aming sariling pag-aaral ng inyong salita. Ngunit maging babala rin sa amin, Panginoon, na mapang-akit ang kasalanan. Kailangan namin itong puksain sa aming mga sarili. Kami ay lumalaban. O wag hayaan kami ay hindi lumaban dahil sa Panginoong Hesus. Meron kaming kakayahan dahil ito'y pinagtagumpayan niya sa krus ng Kalbaryo. Salamat sa inyong biyaya upang kami ay patuloy na makaiwas at makalaban at nawa tingnan namin ito na isang pagpapala. Sikapin namin na kami mamuhay ayon sa inyong kalooban. Ngunit Panginoon, hiling din namin kung merong isang kaluluwa na hindi pa kumikilala sa Panginoong Hesus sa aming kalagitnaan. Kahabagan mo, dalawin mo ito, Panginoon, ng inyong biyaya ng kaligtasan sa pamamagitan ng Banal na Espiritu. Salamat, Panginoon, sa buong araw na aming ginugol sa pagsamba. Tunay nawa, Panginoon, kayo lamang ang siyang nabigyan namin ng kaluwalhatian at masabi namin kami nakinabang dahil naging mabuti kayo sa inyong iglesia. Ito ang aming panalangin at hiling na may pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen.